Panginoon ito sa first time na makarating ko dito sa lugar nyo. Last po ay nandito ko sa Kainta, maging dyan po sa dito banda, Kainta din. At halos lahat na po dito na puntahan ko na yung partner. Ngayon mga kapatid, sino bang manually baptized dito? Alas na. Manually baptized, pero ako iniwala na matibay na po ang pinahawakan yung panampalataya. At lalo po titibay kayo sapagkat yung aking topic na dalhin po sa inyo, ito po yung masilang topic. Ito po yung pinakalundo, dating what is the seal of God and mark of the beast. Marahil meron kayong guide na may tinuro sa ni Brother Ray, pero ating po pong pag-aralan ito mga kapatid. Okay? Sapagkat ito po yung napapanahong paksa na aking dadalhin po sa inyo. Okay mga kapatid, dito po nakasintro natin pag-aralan ngayon, the seal of God and mark of the beast. Makita niyo po yung nilarawan niyan, huwag na po natin tingnan literal o symbolical, huwag na po natin literal yan. Tingnan lang po natin, the seal of God and mark of the beast. Ano ba yung tanda ng Diyos at yung tatak ng hayop? Mga kapatid, yung tayong pag-aaral na ito po ako iniwala na lalo tayo ahawak sa katotohanan. Mga kapatid ko. Kaya nga, dito po, mayroon po malalakas kasulatan, dating Book of Revelation, na ito po ay magpapahayag na mga katotohanan. Na kung saan, may binabanggit sa Revelation 1 verse 1. Ang sabi niya, sinong sumulat ng Book of Revelation? John the Beloved, isinulat doon sa island of Patmos. Ito po yung pinakaulihang aklat na isinulat ng isa sa mga apostol sa ating Panginoon. Ang sabi niya, ang Apokalipsis sa Kristo na binigay sa kanya ng Diyos, ang binigay ng Diyos sa kanya upang ipahayag kanyang alipin sa mga tuwing mabagay mangyaring marapat mangyaring madali. Yung Book of Revelation ito, binigay ng Diyos, pinasulat ng Diyos kay John the Beloved at siya'y pinala at pinalam sa magitan ng anghel sa kanyang alipin na si Juan. Yung Book of Revelation ito, binigay ng Diyos Ama sa kanyang anak at bigay naman ng anak sa kanyang lingkod ng anghel at ibigay naman ng anghel kanino? Kay John the Beloved at bigay naman ni John sa bawat isa sa atin. Importante mga kapatid, lalo tigit sa panahon natin ngayon, alam natin na tayo ay nabuhay na in the last days. Kaya nandun po yung warning. Nandyan po yung babalak, mga kapatid ko, na dapat tayo maghihanda sapagkat mayroong dalawang uri ng pagsamba sa panahon natin ngayon na siyang nagbabangga. Ano yun? Yung tamang pagsamba at yung maling pagsamba. Kung ikay napapabilang sa tamang pagsamba, praise the Lord! Dahil ang dulo ng buhay na wala hanggan. Subalit kapag ikay mapapabilang doon sa maling pagsamba, walang hanggang kamatayan sa eterno. Kaya tayo po ay makapag-isip. Ngayon, mayroong binahagi diyan yung the three angels message na kapatid na binabanggit sa Revelation 14. At nakita ang anghel na umakyat sa langit, mayroong dalang mabuting balita upang ibalita sa mga sa lupa, sa wasangan, wika at bayan. At sinasabi ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos, magbigay kalwaltian sa Kanya sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. At magsisamba kayo sa gawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng bukal ng tubig. At ang ibang anghel ang pangatlo'y sunod sa nagsasabi, matakot kayo sa Diyos. Matakot, malakas na tinig lang nasabi, sumamba ka sa Diyos. Sumamba ka sa sino mang ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan ay tumatanggap ng tanda sa kanyang noo at sa kanyang kamay ay numilino siya ng alak ng kagalitan ng Diyos at sa perapan ng apoy at sopre sa harapan ng mabanal at sa harapan ng at sa harapan ng kordero. Yung the three angels message mga kapatid, ito ay sinulat na binabanggit sa Revelation 14. Na kung paano mayroon pong sinasabi niyan, matakot kayo sa Diyos. Pag sinabing matakot sa Diyos, ito ba'y nanginginig tayo sa takot?
Hindi po. Pag sinabing matakot kayo sa Diyos, ito yung pagsunod sa kanyang mga kautusan. At sabi niyan, magbigay kalulatian sa Kanya. Sa anong kaparaman tayo magbibigay kalulatian sa ating Panginoon? Sa pamagitan po ng ating mga ipinapasok sa ating katawan, ating mga kinakain. At dumating ang panahon ng kanyang paghatol, yun po investigative judgment. Dumating po ang panahon ng kanyang paghatol. Kailan? Dumating po noong 1844. Yung 1844 until the second coming of Jesus Christ. Kaya sabi niyan, ito yung pahayag ng tatlong slogo ng hell. Sinasabi yan, ang pangatlong slogo siya nagsabi, malakas at kung ang sino man ay sumabas sa hayop at sa kanyang larawan, ito yung nagbibigay warning. Yung the trivial speech nito, mga kapatid, hindi ito literal na mayroong hell na sumisigaw. Hindi ito literal, kundi sapagkat yung angel niyan, sa Greek yan, it's angelos, ibig sabihin, which is the messenger. Ito yung mensahero ng mensaherong ito nangaral sa buong sanlibutan. Hindi po literal ng angel, ito yung kinakatawan ng kanyang tunay na lingkod ng ating Panginoon. Ito po ang siyang nangaral na kinakatawan po ng the Seventh-day Adventist. Tayo po naguriang the three angels message ng ating Panginoon. Na ito po ipapahayag natin sa buong sanlibutan bago dumating ang ating Panginoon. Ngayon mga kapatid, nakusan, dito po sisintro yung ating pag-aaral ngayon. The seal of God and mark of the beast. Pero bago yan, mga kapatid, dapat muna natin malaman what is the seal of God. Kasi po, magtatanda ang Diyos at ang kaaway, ang kahayop ay magtatanda din. Kaya dapat maging familiar tayo dito. Natin ito, binabagin sa Revelation 7:3. Ano sinasabi niya? At nakita ko bang hell na naot mula sa langit, mula sa sakatan ng araw, at aglet-atak ng Diyos na buhay. Asa'y sumigaw sa tinig sa apat ng hell na pinagaloobang may pahamak ang lupa at ang dagat. Na nagsabi, huwag ninyo ipahamak ang lupa kahit ang dagat, kahit ang mapunong kahoy, hanggang sabing magtatakag sa kanilang manoo ang alipin ng ating Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, ito yung panawagan na nakita dito na ang kaaway ay magtatanda rin. Dapat mauna mo nang magtatanda ang Diyos sa kanyang mga lingkod. Mauna mo na, matatandaan mo ng Diyos sa kanyang mga lingkod bago po magtatanda ang kaaway. Kaya sabi niya, kahit ang mapunong kahoy hanggang sa aming magtatakan sa kanilang manoo ang maalipin ng ating Diyos. Magkakaroon po tayo ng tanda o tatatakan tayo ng ating Panginoon. Pag dumating man po yung persecution, kapag mayroon kang tanda ng ating Panginoon, hindi po tayo mapapahamak. Kaya nga po mga kapatid, palautingin po yung ibubuhos yung 7 huling salot. Familiar ba kayo sa Revelation 14, Revelation 17? Labasan niyo po ba yung regarding po dito sa 7 huling salot? Na ito po 7 huling salot na ito ay ibubuhos ng Diyos in the last days. Kung wala kang tatak ng Diyos, apektado ka ng salot na ito. Mayroon kang matatanggap mo ang tanda ng hayop na ito, ng salot na ito. Kaya unang salot niya nung sabi ng Diyos doon, at ang mga taong tumanggap ng tanda ng hayop ay nagkakaroon ng mabibigat na sugat. Nagkakaroon ng mabibigat na sugat sa buong katawan niya. Mga kapatid ko, ito'y literal na mangyari in the last days. Na magkakaroon ng sugat buong katawan mo kapag tinalikuran mo ang ating Panginoon, tinanggap mo ang tatak ng hayop. Yung pangalang sagot na lang sa Diyos doon sa dagat, at ang dagat niya ay literal na maging dugo. Lahat ng mga nilalang sa dagat, yan ay mga mamatay. Mga kapatid ko. At yung pangatlong salot na Diyos sa ilog, sa mabukal ng tubig, ay ang nangyari, at ang ilog at bukal ng tubig ay nagiging dugo. Literal na mangyari ito in the last days. Ngayon, sino ba apektado dito? Apektado ba dito ay yung mayroong tanda ng ating Panginoon? Hindi po apektado. Ang apektado na lumasalot dito, yung mga taong tumalikod sa ating Panginoon, yung mga taong binagbali nila ang ating Panginoon, yung mga taong tinalikuran nila ang Panginoon hanggang sa kulungan.
Ito yung literal na mangyari, mga kapatid ko. Kaya nga, kapag mayroon tayong mahal sa buhay, meron ka pa, kaibigan, anak, kapatid, nasa kabila ng pangangaral nyo, sa kabila ng pangaral, pero ang ginawa nila, tinalikuran nila ang ating Panginoon. Hindi nila tinanggap ang ating Panginoon. Makita mo, ang anak mo, kapatid mo, ay mararanasan yung mga salot na ito. Ngayon, ikaw na merong tanda ng ating Panginoon, ano mararamdaman mo? Iyak ka. Luluha ka sapagat nakita mo yung anak mo, kapatid mo, na sila'y nararanasan yung mga salot na ito. Mga kapatid ko. At yung pang-apat na salot na ibinuhos doon sa araw, ang araw ay nagkaroon ng napakatinding init. Nagkaroon ng napakatinding init. Subalit, makita nyo sa larawan, yung mga people ay hindi po nila mararanasan ang napakatinding init na ito. Ang apektado ng mga salot na ito, yung mga tao hindi tinanggap ang ating Panginoon. Yung mga tao tumalikod sa ating Panginoon. Yun po, yung salot na bubos ng ating Panginoon in the last days. Mga kapatid ko. At yung panglimang salot na kung saan, ibinis na sa luklukan ng hayop, at ang luklukan ng hayop ay nagdilim at ingat-ngat nila ka ng dila sa napakatinding hirap. Mga kapatid ko, pamilyar naman kayo sila yung dito ako'y nahayop? Mamaya, pag-aralan natin. Kaya mga kapatid, niluklok dun sa luklukan ng hayop, at ang luklukan ng hayop ay nagdilim at ingat-ngat nila ka ng dila sa napakatinding hirap. Ganyan po ang mararanasan ng mga taong tumalikod sa mga taong hindi tinanggap ang ating Panginoon until the second coming of Jesus Christ. Ito po yung experience nila. Pero yung mayroong tanda ng ating Panginoon, hindi po mararanasan ang masalot na ito. Kaya mga kapatid, nag-iwan na ang Diyos na isang tanda sa kanyang kapangyarihang lumalang. Nung nagkatawang taong ating Kristo, nung nakasama ng ating unang mga magulang, iniwanan mo sila ng tanda na siyang dapat nating panghawakan until sa panahon natin ngayon. Mga kapatid ko, nag-iwan na ang Diyos na tanda sa kanyang kapangyarihan lumalang. At yung tanda na iniwan ng ating Panginoon, ang sabi po sa Isaiah chapter 8:6, talian mo ang patutuo, tatakan mo ang katusan sa gitna ng aking mga alagad. Sa madaling salita, yung tanda na ibinigay ng ating Panginoon ay walang iba, yung po sa ika-apat na utos ng Diyos. Familiar ba kasi ika-apat na utos ng ating Panginoon? Ito po yung araw ng Sabat. Araw ng Sabat, ibinigay ng Diyos bilang tanda niya sa kanyang mga alagad. Kaya mga kapatid, ano ba ang tanda o tatak ng Diyos sa utusan ay nasa puso ng utusan ng Diyos? Ang tatak ng Diyos ay sinigang sa lugar sa tatak ng hayop. Okay? Kaya nga, ano sabi dyan? Alahanin mo ang araw ng Sabat. Pamilyar ba kasi apat na utos? Ano sinasabi doon? Alahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. 6 araw kang gagawa ng gawain na lahat ng iyong gawain. Araw po yung tanda na binigay ng ating Panginoon. At ito pong araw na ito, araw po ng Sabat. Ang sabi pa sa Ezekiel chapter 20 verse 12, bukod dito binigay ko naman sa kanila ang aking mga Sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila upang kanilang makilala na akong Panginoon papagitbanal sa kanila. Sa verse 20, inyong ingatang banal ang aking mga Sabat upang ang mga iyon ay maging tanda sa pagitan ko at sa inyo upang inyong malaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos. Yun po literal, mabasa natin sa kanilang salatan na ibigay ng Diyos sa kanyang malingkod, yung tanda. Ano tanda yun? Araw ng Sabat. Mamaya, malaman natin ang tanda naman ng hayop. Ito may tanda ng ating Panginoon. Ano po yun? Yung pong ikapitong araw. Na kung saan, napapalog yan. Sa ikapitong araw na ito, ang tatak ng Diyos ay nandigang sa kanyang pangalan, kanyang titulo, kanyang sinasagupan. God shall contain His name, His title, and His territory. Ano ba yung name niya? Name, the Lord thy God,
title niya with His creators at ang territory niya with His heaven and earth. Kaya mga kapatid, the word Sabbath itself means the sign, the seal of the Father of God. Kaya sa madaling salita, a spiritual Christian that is keeping that the seventh Sabbath truly has the seal of God. Ang sabi sa Revelation 14 verse 12, there is the patience of the saints. There are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Those who keep the commandments of God and have the faith of Jesus that worship the beast or receive His mark at the end time. Kaya sa madaling salita, ang tanda ng ating Panginoon na binabanggit na araw. Sabi dyan, the reason why most Christians don't know what is the mark of the beast is because they don't know who is the beast is. Kaya maraming mga tao in particular po, sulit na panahon lang ito, na maraming mga tao tatanggapin nila yung mark of the beast. Bakit? Kasi hindi nila alam what is the seal of God. Kaya ating pag-aralan niya mga kapatid ko. Kaya nga, ano ba tatak ng hayop? Dapat malinaw pinag-aralan natin, the seal of God, hindi sa araw po ng Sabat. Ito pong Sabat na ito. Ito'y tanda ng ating Panginoon. At yung hayop ay magtatanda rin. Kaya ano ba yung tanda ng hayop? Mga kapatid ko, sino yung hayop na binabanggit ng Revelation 13? Baboy. Na kung saan, mga kapatid ko, ito yung binabanggit sa Daniel 7 verse 23. Ay kapat na lima, naging kapat na garihan si babaw ng lupa. Ibig sabihin, the fourth beast is the fourth kingdom. Beast is a kingdom. Kaya nga, ito yung beast na ito, itong hayop na ito, ay meron po siya, mayroon po siya kingdom. Na ito po ay kanya itinuro. Na ito naman ay tinanggap na maraming mga sagkatauhan. Ano ba yun? Nabanggit na Daniel 7 verse 25, at siya'y nagbabadya ng mga salita laban sa kataasan at yung isiping baguhin ang panahon at ang kautusan. Bakit binanggit ng Daniel 7 verse 25? Sapagkat ito po ay naka-prophecy at ito'y katupad na ito. Na mayroong isang makapangyarihan na kayang isiping baguhin ang panahon. Ano yung panahon na binago? Mga kapatid ko, last ng December 31, napapasok yung January 1. Tingnan nyo mga kapatid, ano bang tamang oras o cycle ng panahon ng pagpapalit ng panibagong taon? Ano binabanggit niya? Sa ngayon sa Leviticus 23 verse 32, asa ipangilin nyo ang aking mga sabat mula sa lubog ng araw kayo sa paglubog ng araw. Yun ang binabanggit sa Bible. Actually, pagdating ng Sabat, pagdating ng sunset, halimbawa sunset na, mamaya, panibagong araw na. Pero ang ginawa nilang midnight to midnight. Kaya pagpapalit ng panibagong araw daw ay ginawa alas 12 ng hating gabi. Pero binabanggit sa Bible, it is sunset to sunset. At apang binanggit ang sinabi niyan, baguhin ng kautusan. Anong kautusan na binago dyan mga kapatid ko? Na kung saan yung utusan ito yung 10 utos na kinukuha ko na pinag-proceed sulong ko. Magkaroon tayo ng komparison ng 10 utos na nila at yung 10 utos na sa Exodus 20. Mga kapatid ko. Magkaroon tayo ng komparison. Ano sinasabi niya? Ako ang Panginoon mong Diyos, huwag kang mag-aral ng ibang Diyos liban sa akin. Compare natin sa unang utos, Exodus 20, walang problema. Pero ito lang utos nila. Huwag mo ipahamak ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Yun po ba yung ikalawang utos? Nabasa niyo ba yung Exodus 20? Yun po ba yung ikalawang utos? Hindi, sapagkat yung ikalawang utos ay huwag lang gawa ng larawan, inanyuan, nagwagi sa langit, sa lupa, o sa dagat man, huwag mo silang paglilingkuran o yuyukuran man. Yun ang ikalawang utos, pero sa 10 utos nila, kahit tingnan nyo, kahit saan dito, wala na po yung ikalawang utos, kanila pong pinalitan. Ano pinalit nila? Yung ikalawang, yun po yung nabasa natin, huwag mo ipahamak, ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Yun po yung 3 utos yun eh. Hindi po yun ikalawa.
Ang ginawa ng inalis yung ikalawa at yung pangatlo naging ikalawa. At yung pangatlong utos nila yan, mangiling ka tuwing araw ng Panginoon. Ang sabi sa isa sa utos nila, mangiling ka tuwing linggo at pistang pangiling. Yun ay tatlong utos nila. Kaya hindi tatlong utos, ika-apat na utos yan. Pero ano ginawa nila? Kanilang pinalitan, mangiling ka tuwing linggo at pistang pangiling. Yun po ba talagang sinasabi sa utos? Hindi po, sapagkat ang sinasabi sa utos, mangiling ka ng araw ng Sabat. Kaya nga mga kapatid, tingnan natin. Yung ika-apat na utos nila, ikalima, anay, pito, ikawalo. Ang sabi dyan, igalang mo yung ama at yung ina, huwag kang papatay, huwag kang makiapid, huwag kang magnakaw, kawalo, huwag kang magbintang o panirang puri sa iyong kapwa. Actually mga kapatid, tama yan, pero may numberin, mayroong pagbabago. Tama yan. Yung ikasyam kasampo nila, pansinin nyo. Ikasyam kasampo nila, huwag kang magnasa sa di mo asawa, huwag kang magnasa sa di mo pag-aari. Yung po ba ay sakto bang ikasyam na utos yan? Ikasampo? Actually mga kapatid, yung po ay isang utos lang, lahat yan ay kasampung utos. Ang ginawa nila, hinati sa dalawa. Bakit nila hinati? Kasi mayroon silang walang isa. Kaya mga kapatid, kailangan manurin tayo. Ano sinasabi yan? Mga kapatid ko, anong ginawa nila? Yung ikalang utos, inalis mo nila. Bakit? Kasi pag hindi nila inalis, maging sampal sa kanila yan. Bakit? Ang sabi sa loob, huwag lang gawa ng larawan nila yan. Pero sila mayroon. Yan. At yung dapat utos mga kapatid ay kanilang binago. Pinalitan. Halip na araw ng Sabat, naging linggo. At yung kasampo ay pinati sa dalawa. Kaya ang bibilangin mo, 10 pa rin. Kapag hindi tayo nakapag-aral, mga kapatid ko, madadaya ka. Kaya nga, ang pinalit nila, araw po ng panahon natin Sunday. Ang Sunday, mga kapatid ko, wala tayo magbasa sa banal na kasulatan cover to cover na inutos na mangiling ka tuwing araw ng Sunday. Wala kayong mababasa. 8 verses lang pinabanggit sa banal na kasulatan may kalaman sa Sunday. Pero po ay may kalaman sa apakabuhay na maguli ng ating Panginoon. Pero never na binanggit yan. Kung na po ay si Kristo ng first day of the week, yun ang araw na kapasama. Never na binanggit sa banal na kasulatan. Kaya nga, mga kapatid ko, anong sabi ng kanilang aklat? Secretary Catholic Church, St. Matthew's 1, 1985. Kanilang aklat niyan, hindi ating aklat yan. Gagamitin lamang natin. Ang sabi niyan, yayaman ang muling pangunayan mo sa pinumikot sa pagsamba sa relyosyong kapangyarihan dito sa lupa ang maging siya'y kapangyarihan baguhin ang utusan ng Diyos. Marahil ang pinakamatabang na bagay, pinakamapahimagsik na